Good morning mga mamas. Dalawa na kaming magbaon. Si Kuya Alex at saka ako. Then tingnan nyo ang bag ko. Pang high school. Jansport. Galing pa to ng Pilipinas ko ito nabili. Itong oatmeal cake ko, ito yung aking magiging breakfast. Then good luck na lang sa akin kung makakain ako ng lunch. Minsan sa sobrang daming trabaho, hindi na ako makapag-lunch. Ito naman kay Kuya Alex. Gising na pala si Kuya. Ito naman yung sa kanya. Hindi sila kumakain ng breakfast. May breakfast yan sila doon sa kindergarten. Yung binabayaran namin every month. Si Kuya, yung baon niya, snacks yan, hindi yan lunch. Dobre rano. Respengani. Wala na si Kuya, tulala na. Gigisingin ko lang ito si Philip dahil aalis na kami. Kailangan kong magmadali rin dahil ang bus ko. Sumasabay ako sa mga estudyante. Philip ko, pwede idim eh. Philip. Ano, oh? Ang dami na niyang blanket. Babu, pwede idim eh. School kipad. Ano? Oy, antok na antok po siya. Oh, oh. Che, dobre rano. Bihisan ko lang sila. Before kami aalis, i-make sure ko lang ito na open ang mga bintana namin. Dahil pagdating ni Vladimir dito, naka-open na lahat. Ganito talaga kapag inan na. I-make sure lahat kung nakapatay na ba yung mga ilaw. Hindi naman ako nagluluto sa morning. Switch off ko lang itong mga ilaw na ito. Tignan nyo ang suot ko. Oh. Naka-spaghetti yan. Tapos ito yung pang-cleaning ko. May jacket. Dahil sobrang lamig na. So magiging 4 years na ako. Kailangan ko magsuot nito dahil nilalamig ako. Medyo mahaba kasi ito eh. Para di lamigan yung hubon. Ito na yung aking pang-last. Mag-aantay ako ng bus na 20 minutes. Kaya malamig. Oh, di ba? Diba yan? Naka-layer ang bigat sa katawan. Bihisan ko pala to silang dalawa. Oh, oh. Naningkamot na sila. No, I'll do it. Philip ko be. By layer din itong damit nila. Si Philip inaantok pa. Bago ako aalis, ihatid ko muna sila sa school. Blanket din ang suot nila dahil malamig na. Tapos mahangin pa. Ito talaga ang pinakaayaw ko eh. Masyadong malamig kapag may hangin. Nanginginig ako. Masyado silang maaga. Pero pagdating namin doon, marami naman ding mga bata. Ay mostly ang parents nila may mga work. Thanks God, nandito na kami sa school. Kuya Alex ko. Ciao. Puslo ka to, chitel ka, dobre. Good boy. Dyan lang pala niya pinapark yung kanyang bike. Ciao, kuya. Kaya kay Zima. Puslo ka, ha? Ciao. Philip na naman yung ihatid ko. Pumadi. Ups. Matumba ka dong. Sabi ko na nga ba, hindi mo kaya eh. Dito lang po ako mag-aantay ng bus. Mostly ang mga estudyante dyan. Bakit wala sila ngayon? Masyado pa sigurong maaga. Dito ako usually nag-aantay. Every morning. Tapos inform ko kayong mamaya kung ano nang nangyari. Dito na ako sa may Bahon train station. Going to Trinava. Hinihingal ako. Ang daming mga estudyante. Going to Bratislava yan sila dyan sa kabila. Dito naman ako. Kasi ito yung going to Trinava. Ang train pala dito, ang final destination, Bratislava at saka Trinava lang. Diyan na po yung train namin. On time kahapon, late ito ng 15 minutes. Dito ako sasakay. Dito na ako sa loob. Yung suot. Nakabalo. Kaya ko tinatanggian yung buhok ko para hindi sa gabal. So tuwing ako'y nagtatrabaho. Yung good news nga pala. Natanggap ako doon sa Trinava. Housekeeping ang aking sasunod nito floor manager. Non-stop na naman yung train na ito. Malit na naman ako. Pero baka-late na naman ito ng 20 minutes. Nandito pa ako sa isang station. Wala pa akong doon sa main station. Kakain na lang ako ng aking breakfast. Para pagdating doon, nililit so trabaho agad. Anyway, tumawag na ako doon sa amo ko. Sabi niya, okay. Dahil wala din ako magagawa. Ito lang naman ang transportation ko na pwede kong sakyan papunta doon. Kasi yung bus, mas lalong matagal. Kasi ang daming bus stop. Huwag naman sana 30 minutes. Dito na po ako sa Trinava. Diyos ko, 20 minutes yung delayed ng train. Dito ako everyday dumadaan papunta sa work. Grabe yung train simula kahapon hanggang ngayon. Late.
So kailangan kong maglakad ng yung pinakamabilis na lakad. Hindi ko lubos sa kalain na itong high bridge na ito na kinatatakutan ko dumaan. Ito pala yung magiging daanan ko everyday, Monday to Friday. Para akong nahihilo dito kapag dumadaan. Tiniis ko na lang. 20 minutes yung late ng train. Naku Lord. The best exercise ever. Everyday. Lakad. Nagpo-folding ako ng mga towel. Gumawa ako ng sarili kong design. Standard room lang po ito. Hindi malaki. Ganito lang ako maglagay ng linen. Umalis din mo sa mga espiritu. Sinusunod ko lang itong linya sa gitna. Dito ako nahihirapan sa gitna. Dahil dalawa to eh. Yung linens nila may butas. Kaya ano yan. Ganyan lang ang setup ng bed. Na-fold ko lang yan sa gitna. Simple lang. Tapos na po ako maglinis ng rooms. Yan ang ginagamit ko magplancha. I-arrange ko lang to mga towels. Nahirapan pa naman ako magplancha nito. Mga linens, pillowcase, at saka yung cover ng blanket. Oh, grabe ang wrinkles. Nagmana sa akin. Dito ako nahihirapan. Nung nakaraang araw pa ako dito ba sinabihan na mamalansya daw ako. Part ito ng trabaho ko. Gamit lang ako ng tubig, spray, para matanggal daw ito wrinkles. Ganyan lang, itapik lang ito. Ay, masyado pa naman itong mainit. Parang sewing machine. Pakan ko lang yan. Tignan nyo Sa totoo lang, ang tagal ko matapos nito. Dahil hindi ako sanay. Hindi naman mahirap gamitin. Mahirap lang ito Para din ako nagtahi damit nito Uulitin ko na ulit. Tapos na to Pero at least hindi na masyadong wrinkles. Ang tagal naman matapos nito Abutan ako ng 20 minutes dito. Sa isang linen lang. Ito pa yung paplantsahin ko Kapag hindi ko yan maubos. Tapos ng oras ko, iiwan ko yan dyan, bukas na naman ulit. Tapos na po pala yung duty ko. Alam nyo, hindi ako maboy dito maglakad dahil maraming mga shop, and then marami ding mga tao dito naglalakad sa ganitong oras. Lalo na dito kapag Friday. Nakatingin lang ako dito sa mga building. Itong mga tao dito, papuntang train na to sila. Kaya nagmamadali din yan silang maglakad. Mahirap maiwan ng train. 1 hour interval dito O diba, lingaw kayong mata ni Margie. Dito na ako sa train station. Titignan ko lang kung anong platform. Ay, wala pa. Ayan yung 1539 pa Bratislava. Wala pang nakalagay na platform. Naku po, 25 minutes ang delayed. Baka maiwan ako ng bus papunta doon sa amin. Patay tayo nito. Yung mga bata nag-antay sa akin. Sana maabutan ko pa yung bus. 2 days na to silang delayed. Ano kayang nangyari dito sa train na ito? Yan na pala yung train namin. Pabot ng Bratislava yan pero mag-stop yan ng Bahon. Grabe naman yung late niya. 25 minutes. Tapos hindi pa nagbukas. Ay naku Lord. Dito ako mag-aantay. Hindi pa nakabukas yung door. Dahil wala pa yung 25 minutes. Wala, Diyos ko Lord. Anong oras na? Hindi pa nagbukas. Ano ba to? Late na talaga ako sa bus. Grabe, hindi ako makapaniwala sa araw na ito. Pinaka-worst ever. Nag-delayed. Mahigit 30 minutes din. De? Watch out! May trabaho na nga ako, pero always namang late. Dahil dito sa transportation, ano magagawa ko? Hindi naman ako pwedeng maglakad. Maabutan ako ng 48 hours. Nagpasundo na lang ako kay Vladimir. Di bali na, at least
naintindihan naman ako ng aking boss. Ang nag-worried lang ako baka kasi matimingan na si Vladimir afternoon shift. Sino magsundo sa mga bata? Nandyan naman sila biyanan. Bahala sila, magalit sila sa amin. Itinawagan ko naman si Vladimir. Iwan ko lang kung nasaan na siya. Siguro on the way pa. Kanina pa lumayas yung bus. May bus naman dito mamaya at 5:16. Sana Lord hindi mangyari itong ganito na grabe ang delay. May dala na naman akong shampoo. Galing ito sa hotel. Iniwan ng guest. Sayang naman itapon. Dalawa. O diba libre na yung shampoo ko. Sana bukas ulit Lord. Kahit walang pera, ganito na lang parati. Wala namang namimigay na pera doon sa hotel. Dahil maliit lang yun eh. Lord, sana enough na ito today. From yesterday, today. Ano ba yan? Nakalas naman ng araw na ito. Hindi na sa work. Takbo ako para lang mahabol ko yung oras. Hindi talaga, late. Ang sabi ng aking boss kanina, i-inform mo ako kung mas longer yung late mo. Baka hindi na daw ako mag-duty. Wala akong ibang option eh. Hindi ko din alam kung may bus bang papunta doon sa work. Mayroon siguro. Baka umabot din ng isang oras yung biyahe. Naku, wag na lang mag-duty. Thank you Lord. Good news. Nag-sign na ako ng contract. Post full-time job contract. Pasensya na kayo ha kasi hindi ko maintindihan yan. Dahil naka-Slovak. 2 piraso ng papel yan oh. Ipa-translate ko lang to tapos ipabasa ko to kay Vladimir. Then siya na ang mag-explain sa akin. Dito na po kami sa bahay. Nakarating na kami. Si Vladimir, hinatid lang niya yung car sa garage. Tignan mo naman tong dalawang to eh. Kapag makakita ng camera. Siya daw mag-open ng door. Kaya ang dami ko pang gagawin. Gutom na gutom ako. Wala akong lunch. Mamis, po-obidi. Amang customer nag-iwan ng candy sa loob ng kanilang room. Oy, nang naglinis ako kanina. Mga kuripot man doon ang customer. Next time na lang kung naay miracle. Ano? To pagod din sila galing sa school. O, tinignan talaga niya yung ano ko, oh. Bag. Wala nga niya yan. Wala nga. Bye. Bye. Bye, bye, bye.